Paalala, ito ay isang katang-isip lamang. Anumang pangalan, karakter, pangyayari, lugar, ay pawang gawa-gawa lamang. Muling nagbabalik ang ating serye na pinamagatang Roldan Part 4. Hindi na nga nakapagpigil pa ni Glenn at labis ang kanyang pagkatukso nito at nag-uumapaw ang pagkasabik niya kay Roldan. Hinila nito ang zipper at dali-dali nitong binaba ang pantalon ni Roldan hanggang sa tumambad sa kanya ang pagkalalaki nito at hindi makapaniwala ni Glenn sa kanyang nakita. Kaya naman ay mas lalo pa nitong nag-iinit at inumpisahan na nga ang balak nito. Habang si Roldan naman ay nagising at medyo nagulat nang makita ang ginagawa sa kanya ni Glenn. Wala nang nagawa si Roldan dahil sa sobrang pagod nito ay nadarama din niya ang hindi maipaliwanag na kaligayahan sa ginagawang hagod sa kanya ni Glenn at nagpaubaya na lamang ito. Biglang nanumbalik kay Roldan ang alaala ng nakaraan sa nangyari at ginawa sa kanya ni Alex. At napapaungol na lamang ito sa sarap habang si Glenn naman ay patuloy sa pagromansa kay Roldan at mas lalo nitong ginanahan dahil sa nakikita niyang reaksyon nito. Hanggang sa ilang minuto ay napapalakas na ang ungol ni Roldan at para bang sa sabog na ito, hudyat naman para kay Glenn na hindi pigilan si Roldan at doon nga ay inilabas lahat sa kanya. Nang matapos ay dali-daling sinuot ni Roldan ang kanyang damit at sila ay nagkaroon ng oras upang mag-usap habang nagpapahinga sa loob ng sasakyan. Humingi ng tawad si Roldan sa nangyari. Sinagot naman siya ni Glenn at sinabing siya dapat ang humingi ng tawad kay Roldan dahil hindi nito napigilan ang kanyang sarili. Alam niyang hindi dapat niya ginawa. Ngunit sobrang natutukso daw ito kay Roldan. Dahil bukod sa mabait ito, guwapot, matipuno at nararamdaman din niyang mapagkakatiwalaan niya si Roldan. At sana'y hindi magbago ang pagtingin sa kanya nito. Sinabi naman ni Roldan na huwag mag-alala si Glenn dahil gusto rin naman niya ang nangyari sa kanilang dalawa. Nagulat si Glenn sa sinabi at narinig niya kay Roldan at niyakap na lamang niya ito. Inihatid na nga ng tuluyan ni Glenn si Roldan sa bahay nito at mula nooy, nagpatuloy pa ang kanilang komunikasyong dalawa. Ilang araw ang lumipas ay nagpatuloy ang palitan nila ng message hanggang sa lumalim ang pagkakaibigan nila. Binigyan ni Glenn ng trabaho si Roldan sa bar bilang isang staff at hindi naman ito tinanggihan ni Roldan at masaya nitong tinanggap. At habang nagtatrabaho si Roldan sa bar ay mas lalong naging malapit si Glenn at Roldan. Bagamat hindi nila ito pinapahalata. Lumalim pa ang kanilang pagkakaibigan at medyo nahuhulog na rin ang loob ni Roldan para kay Glenn. At ganon din naman si Glenn para kay Roldan. Ngunit sa kabila ng lalim ng kanilang relasyon, hindi pa rin alam ni Roldan kung ano ang tunay na intensyon sa kanya ni Glenn dahil wala naman itong sinasabi. Isang araw ay niyaya ni Glenn si Roldan na sumama sa kanyang magbakasyon sa farm na pag-aari ng kanyang tito at tita. Bumiyahe sila ng halos 5 oras patungo sa farm.
hanggang sa sila ay makarating at doon ay sinalubong sila ng kanyang tita at ipinakilala ni Glenn si Roldan bilang isang kaibigan. Pumasok sila sa loob ng bahay at kumain sa inihandang pagkain sa kanila. At habang kumakain ay nag-uusap naman sila. Matagal nang hindi nakapagbakasyon ni Glenn sa kanilang farm dahil sa sobrang busy din nito. At halos naging mahaba ang kanilang pag-uusap. Naging mabait at maasikaso ang tita ni Glenn at kay Roldan at sinabi pa nitong huwag mahihiya sa kanya. Kaya naging komportable silang dalawa, lalo na si Roldan. Habang sila'y nag-uusap, ay napansin ni Glenn na wala doon ang kanyang tito. Kaya tinanong nito ang kanyang tita kung nasaan ito. Sinabi naman ito na pumunta muna ito sa bayan dahil may inasikaso itong negosyo at medyo malilate itong umuwi ng bahay. Alam ng kanyang tito na darating si Glenn, kaya may inihanda din ito para sa kanya pagdating nito. At excited din ang kanyang tito na makita siya dahil parang anak na nga nila kung ituring si Glenn. Natapos nga silang kumain at inihatid na nga sila sa kanilang kwarto upang makaligo ito at makapagpahinga. Inihatid sila ng kanyang tita at pagkatapos ay iniwan at umalis na rin ito. Lumipas ang 2 oras at sumapit ang 8:00 ng gabi. Lumabas si Glenn sa kwarto at bumaba ito. Pumunta siya sa sala at doon ay napansin niya na paparating ang kanyang tito at sinalubong niya ito. Dumating na nga ang tito ni Glenn. Bumaba ito sa sasakyan at doon ay nakita nito si Glenn na papalapit sa kanya. Niyakap niya ito dahil sa sobrang miss na rin nila ang isa't isa. Pagkatapos ay pumasok na sila sa loob ng bahay. Sinabi ng kanyang tito na umupo muna siya sa sala dahil dumiretso ito sa kusina upang kunin ang inihanda nito kay Glenn. Nang mga oras na iyon ay lumabas sa kwarto si Roldan dahil hinahanap nito si Glenn. Bumaba ito at doon nga ay nakita niyang nakaupo si Glenn sa may sala. Nilapitan niya ito at sinalubong naman siya ni Glenn at sinabing ipapakilala siya sa tito nito. Ilang sandali pa ay paparating na nga ang tito ni Glenn na may daladalang isang case ng beer. Habang papalapit ito ay unti-unti naman na nakikita ng kanyang tito si Roldan. Habang papalapit ito ay nakita naman ni Glenn na may hawak na isang case ng beer ang tito nito, kaya sinalubong niya ito at tinulungan sa pagbuhat. Subalit, isang malaking revelasyon ang bumulaga kay Roldan at sa tito nito dahil ang totoo ay si Alex pala ang sinasabi ni Glenn na tito nito. Nagulat si Roldan sa nakita niya at ganoon din naman si Alex. Nang mga oras na iyon ay pinakilala na ni Glenn si Roldan kay Alex. Wala nang nagawa silang dalawa at kahit parang nahihiya man sa isa't isa, ay patay mali na lamang ito upang hindi sila mahalata ni Glenn. Kinamayan ni Roldan si Alex at si Alex naman ay kinamayan din si Roldan. Hindi nito napigilang yakapin si Roldan na para bang walang mali siya. Hindi naman halata ni Glenn silang dalawa, bagkus ay kumuha na ito ng beer at binigyan ang tito nito at si Roldan.
Dito'y nagtatapos muli ang kwento ng buhay ni Roldan, Part 4. Abangan niyo po muli ang kwento ng buhay ni Roldan, Part 5. Muli, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng aking mga viewers at sa lahat ng aking mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik. Makakaasa po kayo na gagawa pa po tayo ng marami at magagandang kwento.